ang nagbabagang balita. 4ID pinagbuklod ang Team Diamond sa puso at diwa sa isang centralized Christmas and Children's Party, moralidad ng tropa mas paiig tingin. 58 Infantry di Malulupig Battalion nakahukay ng CTG Arms Cache sa Misamis Oriental. Tuluyang paghina ng natitirang pwersa naging malaging dako sa natitirang membro ng New People's Army. 4ID nakiisa sa pagpupulong ng Regional Law Enforcement Coordinating Committee upang palakasin ang ugnayan ng mga ahensya sa seguridad at kaayusan sa Region 10. Mga dating rebelde o babaeng combatants ng New People's Army sumailalim sa Women's Summit. 4th ID nakibahagi ng gender-inclusive peace building ng nasabing aktibidad. 5 former rebels, formal na nagawaran ng Safe Conduct Pass sa pangunguna ng National Amnesty Commission. 4ID at iba pang ahensya sa isang makasaysayang hakbang tungo sa tunay na pagbabago, kapayapaan at muling pagbangon ng mga dating rebelde. Kasundaluhan ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army nanguna sa AFP-wide bloodletting upang magligtas ng buhay at maghatid ng pag-asa sa sambayanang Pilipino. Magandang araw Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, Disyembre 29, 2025. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Updates. Simulan natin ang balitaan. 4ID pinagbuklod ang Team Diamond sa puso at diwa sa isang centralized Christmas and Children's Party, moralidad ng tropa mas paiig tingin. Para sa buong detalye, narito ang ulat. Pinagtibay ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army ang diwa ng pagkakaisa at samahan sa kanilang taunang centralized Christmas and Children's Party na inilaan para sa mga kawani at kanilang pamilya. Isinagawa ang parehong selebrasyon sa iisang araw nitong Disyembre 13 na nagsimula sa Children's Party sa umaga sa 4ID grounds kung saan nagkaroon ng mga laro at kasiyahan para sa mga bata. Sinundan ito ng Christmas gathering sa 4ID Montalvan Hall, Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City, na dinaluhan ng mga opisyal, enlisted personnel at civilian human resource, pati na rin ang kanilang mga pamilya. Kasunod ng taon ng 4ID Christmas Sport Fest, kung saan ang Purple Team ang nagwagi bilang overall champion. Nagkaroon ng simpleng raffle bonanza kung saan nakauwi ang ilan sa mga kalahok na may mga maliliit na premyo. Nagbigay aliw sa program ang enlisted women dance troupe habang nag-enjoy ang lahat sa isang payak ngunit masayang salo-salo at magagaan na pagkain. Ang ganitong setup ay nagpapakita ng focus ng division sa samahan at fellowship kaysa sa karangyaan at ingranding selebrasyon. Ayon kay 4ID Commander Major General Michel B. Anayron Jr., bagamat simple ang selebrasyon, ito ay mahalaga upang magsama-sama ang mga opisyal, kawani at pamilya. Binibigyang diin nito ang camaraderie at mutual support, pati na rin ang matibay na ugnayan na nagpapatatag sa Team Diamond. Idinagdag niya ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay hindi nasusukat sa karangyaan, kundi sa pagkakaisa, samahan at makabuluhang koneksyon bilang isang koponan. Samantala, kasundaluhan ng 58 Infantry di Malulupig Battalion nakahukay ng CTG Arms Cache sa Misamis Oriental. Tuluyang paghina ng natitirang pwersa naging malaging dagok sa natitirang miyembro ng New People's Army. Para sa karagdagang impormasyon, narito ang buong report. Nakahukay ng mga armas ng Communist Terrorist Group ang tropa ng 58 Infantry di Malulupig Battalion Philippine Army sa isinagawang operasyon sa Hinguog City, Misamis Oriental noong Disyembre 13.
Natagpuan ng arms cache sa sitio Mangelit, Barangay Balason matapos kumilos ang tropa batay sa impormasyon ibinigay ng isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group na voluntaryong sumuko sa pamahalaan. Kabilang sa mga nahukay na armas ang isang Elisco AR-15 rifle, isang HK M16 rifle at isang M203 grenade launcher. Ang operasyon ay higit pang nagpahina sa kakayahan at moral ng natitirang CTG sa nasabing lugar. Ang operasyon ay higit pa nagpahina sa kakayahan at moral ng natitirang elemento ng Communist Terrorist Group sa nasabing lugar. Ayon naman kay Major General Michel B. Anayron Jr., ang commander ng 4th Infantry Diamond Division, ang pagkakahukay ng mga armas ay malinaw na indikasyon ng tuloy-tuloy na paghina ng presensya at kakayahan ng CTG sa Northern Mindanao. Binigyang diin din niya na magpapatuloy ang 4ID sa masusing intelligence-driven operations at mas pinaigting na pakikipag-ugnayan sa mga komunidad upang tuluyang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News Bayani Updates. Sa kabilang banda naman, 4ID nakiisa sa pagpupulong ng Regional Law Enforcement Coordinating Committee 10 upang palakasin ang ugnayan ng mga ahensya sa seguridad at kaayusan sa Rehiyon 10. Para sa naturang balita, naka-standby si Kabayaning Rem Dayon. Isinagawa ng Regional Law Enforcement Coordinating Committee ang isang pulong upang talakayin ang kasulukuyang sitwasyon ng seguridad at krimen. Gayon din ang iba pang banta sa kapayapaan at kaayusan sa Northern Mindanao. Pinangunahan ang pagpupulong ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, Regional Director ng Police Regional Office 10 at Chairman ng ARLEC 10, kung saan ginanap sa Philippine Ports Authority, Makabalan, Cagayan de Oro City. Tinalakay sa pulong ang mga update sa threat situation sa rehiyon, mga operational accomplishments, assessment at mga hakbang na isinusulong sa mga susunod na panahon. Nagbigay rin ng ulat ang ibang subcommittees ng ARLEC 10 kaugnay ng kampanya laban sa smuggling, illegal mining at iba pang paglabag sa batas na may epekto sa kalikasan at kabuhayan. Dumalo rin bilang panauhing pandangal si Undersecretary Benjamin C. Acorda Jr., Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nagbigay ng mensahe at gabay sa patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan laban sa kriminalidad at organisadong krimen. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Major General Michel B. Anayron Jr., Commander ng 4th Infantry Diamond Division, na mahalaga ang tuloy-tuloy na koordinasyon ng lahat ng law enforcement agencies at mga aktibong pakikilahok ng mga komunidad upang matiyak ang pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Northern Mindanao. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Rem Diet, 4ID News Bayani Update. Pinatibay ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army ang kanilang paninindigan sa gender-exclusive ng peace building sa pamamagitan ng pakikilahok sa Women's Summit ng mga dating babaeng combatants noong Disyembre 11 sa Charlie Beach Resort Conference Center, Cugman, Cagayan de Oro City. Ang summit ay may temang mga babaeng minsan humawak ng baril at nakibaka, ngayon ay tinatahak ang buhay mapayapa at may dignidad. Pinangunahan ang aktibidad ng Pakigdait Incorporated sa pamumuno ni Director Abelardo Abel Moya, katuwang ang UN Women sa pamamagitan ng Women's Peace and Humanitarian Fund, Gender and Development Center ng MSU IIT, Motivation Philippine Incorporated. Nagbahagi ng kanilang karanasan sa panel session ang mga babaeng kinatawan ng Bangsabae, MNLF, mga asawa ng dating extremist at dating rebelde mula sa Misamis Oriental at Butuan City. Kasama rin sa talakayan ang mga kinatawan ng DILG, Local Amnesty Board at mga babaeng miyembro ng PNP at 4th ID upang mas mapalawak ang perspektibo ng gobyerno sa issue. Ibinahagi ni na Tactical Sergeant Jeline Cadorna at Private May Jeline Paulo, dating babaeng combatants ng NPA, ang kanilang kwento mula sa armadong labanan hanggang sa paglilingkod sa uniformed service. Ipinakita nila kung paano nakatulong ang suporta ng gobyerno kasama ang reintegration programs, livelihood assistance at psychosocial support sa muling pagbuo ng kanilang buhay at pagtulong sa komunidad.
kanyang pahayag, binigyang diin ni Major General Michelle B. Inaron Jr., Commander ng 4th ID, na ang pagbibigay lakas sa mga dating babaeng combatants at ang kanilang makabuluhang partisipasyon sa peace building ay nagpapalakas hindi lamang sa kanilang kinabukasan, kundi pati na rin sa landas ng bansa tungo sa pangmatagalang kapayapaan, katatagan, at inklusibong pag-unlad. Kanyang pinagtibay ang pangako ng 4th ID na patuloy na suportahan ang mga programeng inklusibo at community-driven initiatives na nagbubuhay at nagpapatibay sa mga dating combatants kasabay ng pagtutulungan sa gobyerno at civil society partners. Isinagawa ang formal na awarding at ceremonial na turnover ng Safe Conduct Pass sa 5 former rebels sa ilalim ng pangangalaga ng 58th Infantry di Malulupig Battalion bunsod sa pakikipag-ugnayan ng 4th Infantry Division, Police Regional Office 10 at Department of Justice 10. Sa pagtatapos ng programa, kinatawan ni 4ID Assistant Division Commander Brigadier General Consolito P. Yecla ang 4ID Commander na si Major General Michelle B. Inaron Jr. at ipinaabot ang kanyang mensahe. Binigyang diin sa nasabing pahayag ang buong suporta at malasakit ng 4th Infantry Division sa mga benepisyaryo ng amnestiya. Gayon din ang kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan. Ipinakita rin nito ang matibay na paninindigan ng Armed Forces of the Philippines sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan, pagkakasundo at kaunlaran sa rehiyon. Dagdag pa sa ating mga balita, kasundaluhan ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army nanguna sa EFP-wide bloodletting upang magligtas ng buhay at maghatid ng pag-asa sa sambayanang Pilipino. Muling nagbabalik si Kabayaning Remdayot para sa kabuang detalye ng balita. Nagsagawa ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas o AFP sa pangunguna ng 4th Infantry Division ng AFP-wide bloodletting activity noong Disyembre 13 sa 4ID Camp Evangelista Station Hospital, Patag, Cagayan de Oro City. Nilahukan ang aktibidad ng mga kawani at tauhan mula sa 10th Regional Community Defense Group kung saan mga voluntaryong blood donors ang aktibong nakibahagi, kasama ang ilang inibitahang stakeholders. Layunin ng gawaing ito na makatulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo at may sulong ang diwa ng bayanihan at malasakit sa kapwa. Nakiisa rin sa nasabing aktibidad ng mga opisyal, enlisted personnel at kanilang mga dependents na nagpakita ng pagkakaisa at malasakit sa kapwa sa pamamagitan ng voluntaryong pagdodonate ng dugo. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na advokasya ng AFP at 4ID sa pagsusulong ng mga serbisyong makatao at sa pagtugon sa pangangailangan medikal ng komunidad. Sa isang pahayag, binigyang diin ni 4ID Commander Major General Michelle B. Inaron Jr. ang kahalagahan ng ganitong mga gawain bilang konkretong paraan ng pagtulog sa kapwa at pagpapalakas ng ugnayan ng militar at komunidad. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Remdayot, 4ID News, Bayani Update. Mga kabayani, 6 days na lang at Pasko na. Naway maghari ang pagmamahalan at kapayapaan sa ating tahanan at sa ating pamayanan. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, i-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong person ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Jai Hapas at Jeline Falyar na nagpapaalala kahit nasaan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang malayo sa puso ng sundalo. The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters carrying fuel, food, and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world, critical to the movement of goods between Asia, Europe, and the Americas. From energy resources to manufactured goods, its stability ensures industries thrive and markets remain open.
For trade to flow, peace must be upheld. Any disruption in these waters affects businesses, supply chains, and the daily lives of millions worldwide. The Armed Forces of the Philippines stands as guardians of maritime peace, safeguarding trade routes, defending our sovereignty, and upholding stability in the region. Through every patrol and mission, they help protect not just our nation, but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce. A peaceful West Philippine Sea benefits the world. The Armed Forces of the Philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea means a stronger global economy. Let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability, ensuring that the West Philippine Sea remains a vital artery for global commerce and international progress.